Ngayon po ay Monday ng ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay. At ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ang darating mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo mula sa Ama at siyang magpapatutuo tungkol sa akin. At magpatutuo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ititiwalag nila kayo sa mga sinaguga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Ngunit sinabi ko ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari na, ay maalala ninyo na sinabi ko na ito sa inyo. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ititiwalag kayo sa mga sinaguga at darating ang panahon nang pumapatay sa inyo ay mag-aakala na siya ay naglilingkod sa Diyos. Bakit po may mga taong handang pumatay para lamang sa kanilang relihiyon o pananampalataya? Tulad halimbawa ng mga taong pinapasabog ang kanilang sarili sa gitna ng maraming natitipong mga tao upang marami ang masasaktan o mamamatay. Nagagawa nila ito dahil hindi nila kilala si Jesus. Totoong mayroon silang Diyos na pinaniniwalaan, ngunit ang itinuturo sa kanila ng kanilang Diyos ay iba sa itinuturo ng ating Panginoong Jesus sa atin. Si Jesus ay nangangaral ng pagkahabag, pag-ibig, pagmamalasakit, pagsasakripisyo at kababaang loob. Ito po ang mga itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Hindi po kailanman itinuturo ng ating Panginoon sa atin ang pagpapalaganap ng karahasan o ang pagpapasabog upang tayo makapinsala, makapanakit at makapanakot. At ano po ba ang ating dapat gawin sa kanila? Tapatan o tugunin ba natin ang karahasan ng karahasan? Hindi po, dahil ang karahasan ay hindi po ang turo at pamamaraan ni Jesus. Sa halip, kailangan natin silang ipagdasal upang sila ay maliwanagan at magbago. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagdadasal para sa conversion at pagbabago ng mga tao patuloy na nananakit at nagpapahirap sa atin. Maari pong sila ay ating mga kapamilya, kamag-anak o mga dating kaibigan o sino mang naghahangad o gustong maghasik ng pinsala at takot sa sangkatauhan. Ipanalangin natin na sila ay maliwanagan at magbago dahil wala pong imposible sa ating Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.